Alis na rin tayo sa FEMA. 4 na buwan pa lang lumipas. Sinusundan natin ang isang misteryosong insidente sa tubig ng Bahamas. Ano ang nangyari sa Amerikanang babae na sabi ng kanyang asawa ay nahulog sa tubig? Ang kwento na sinasabi niya ay parang isang trahedyang aksidente lang ito. Pero ngayon, lumalantad na ang anak ng babae at may mabibigat siyang paratang. Sabi niya nag-aalala siyang may mas marami pang nangyayari rito. Tutukan natin ang kasong ito hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, mabilis lang. Sinusundan namin ang daan-daang kaso kada taon na may maraming ebidensya, kaya nagkaroon kami ng ideya. Gusto naming mabigyan kayo ng pagkakataong imbestigahan ng ebidensya. Kaya gumawa kami ng Law and Crime Plus case files, na hindi lang basta buod ng paglilitis. Ito ay all-in-one na case file na may bodycam footage, mga tawag sa 911, at mga dokumento at ebidensya na di na ipresenta sa korte. Kung may case file kayong gustong ipaimbestiga, sabihin lang sa comments at gagawin namin. Lagi kaming nagdadagdag ng bagong case file para sa inyo. Kung gusto mong ma-access ang mga case file, i-click ang link sa description o pin na komento para mag-sign up sa Law and Crime Plus at simulan ang free trial. Si Lynette at Brian Hooker ay tila namumuhay ng buhay na pinapang-arap ng marami. Iniwan nila ang abala at naglayag papunta sa pinakamagagandang lugar sa mundo. Ikalawang araw ng pagtuwid sa Golfo ng Mexico. Narito ang mga hooker sa kanilang bangkang tinawag na soulmate. Kasalukuyang hinahanap ng mga autoridad sa Bahamas, si Lynette Hooker, matapos sabihin ni Brian na may nangyaring isang malagim na aksidente sa tubig noong Sabado ng gabi. Nagbigay ng kanyang unang pampublikong pahayag si Brian mula nang maging pambansang balita ang kwentong ito. At tatalakayin ko kung anong sinasabi niya ngayon, maya-maya lang. Pati na rin ang mga nakakabahalang paratang na isinuwalat na ngayon ng anak ni Lynette laban kay Brian. At kung ano raw ang sinabi at paano siya nagsalita, ayon sa kanya, nung sandaling nag-usap sila sa telepono. Bago natin pag-usapan ng iba, gusto ko munang talakayin kung anong nalaman natin sa mag-asawang ito at ang ginagawa nila bago nawala si Lynette. Video ito ng hooker na in-upload sa YouTube 4 na linggo nang nakalipas mula Bahamas, kung saan nagpa-paddleboard sila sa isang daluyan ng tubig. Aktibo ang mag-asawang ito sa paggawa ng content sa social media gamit ang channel nilang Sailing Hookers. Nagpo-post ang mag-asawa ng video habang bumibisita sa magagandang lugar sa Caribbean. Ayon sa kanilang TikTok, umalis kami sa BS, mag-asawang namumuhay ng pinakamasaya. Mukhang totoo ito based sa kanilang mga video. Huling TikTok post nila ay 5 araw na ang nakalipas sa Bahamas. Sabi sa social media, bumili sila ng bangka sa Texas 3 taon na ang nakaraan. Malaking sailboat na may maayos na kabina kung saan pwedeng magpalipas ng gabi at bumiyahe ng malayo. Sanay din maglayag ang mag-asawang hooker. Sa videong ito, sinabi nilang nabili na nilang bangka. Makikita si Brian na umakit sa palo gamit ang safety harness habang binabantayan siya ni Lynette. Kung maglalayag ka ng ganitong bangka at gagawin ang mahahabang biyahe na ginawa nila sa loob ng 10 taon, kailangan mo talagang sapat na karanasan. Dapat kayo magtulungan bilang team at bantayan ng isa't isa, gaya ni na Brian at Lynette. Nakakagulat talaga ang di umano'y nangyari noong Sabado ng gabi, lalo na sa laki ng pagpapahalaga ng mag-asawang ito sa kaligtasan. Larawan ito mula sa huling TikTok video ni na Brian at Lynette sa Bahamas. At silang dalawa ay nakasakay sa tila isang dinghy, isang maliit na bangka. Inflatable ito, may matigas na ilalim, makina sa likod, at para lang talaga sa kanilang dalawang kasya. Sabi ng pulisya, nasa 8 kalampakang dinghy sila noong Sabado ng gabi nang mahulog si Lynette sa dagat at nawala, ayon kay Brian. Posibleng ito ang bangkang sinakyan nila. Ayon sa pulisya, sinabi ni Brian na sila ni Lynette ay naglalakbay gamit ang dinghy mula Hopetown, Bahamas, papuntang Elbow Key. Ayon sa lokal na autoridad, umalis ang mag-asawa bandang 7, 30 ng gabi madilim at hindi maganda ang kondisyon. At ang bugso ng hangin ay nasa 18-22 knots. At kung hindi ka sanay magbangka, ang ibig sabihin nito ay nasa pagitan ng 20 at 25 milya bawat oras. Sabi ni Brian, nahulog si Lynette mula sa bangka habang hawak ang mga susi. Kaya nadala rin ng mga ito. Habang tinitingnan mo ang larawang ito ng bangka, makikita mo talagang hindi maluwag dito. Makikita mo na kapag malakas ang hangin, posible talagang mawalan ng balanse at mahulog ang tao. At mukhang si Lynette, nakaupo siya sa gilid ng bangka sa larawang ito. Kaya kapag narinig mo ang kwentong yon, may isip mong may sense. At posibleng, iyon nga ang nangyari. Ngayon,
Tumututol na ang anak ni Lynette sa posibleng senaryong iyon at matindi ang pagtutol niya rito na tatalakayin natin mamaya. Hindi agad na i-report na nawawala si Lynette dahil inabot ng ilang oras si Brian hanggang linggo ng umaga bago siya nakarating sa marina na ito sa Marsh Harbor, Bahamas. Hindi malinaw kung saan eksaktong sinabi ni Brian na nahulog si Lynette sa tubig. Pero sa mapang ito, makikita mong nasa kabilang bahagi ng bay ang Marsh Harbor mula sa lugar na sinabi ni na Brian at Lynette na pupuntahan nila. Ayon sa investigador, sinabi ni Brian sa isang tao ang nangyari pagkarating sa Pampang, at ang taong yon ang tumawag sa mga autoridad. Patuloy ang paghahanap kay Lynette sa impapawid, dagat at lupa. Ngayon, ayon sa kanila, namumuhay ng napakasaya ang mag-asawa. Soulmate ang pangalan ng kanilang bangka, at 10 taon na silang ganito namumuhay sa dagat. Parang perpekto ang lahat. Gasgas na ang linyang ito sa mga true crime na kwento. Pero dito raw nagsisimula ang nakakabahalang mga bagay dahil lumalantad sa publiko ang anak ni Lynette at sinasabing hindi perpekto ang lahat sa mag-asawa. Anak ni Lynette si Carly Aylesworth na nakatira sa Michigan. Si Brian ang amay niya. Ayon sa kanya sa NBC News, malabo raw na mahulog lang basta ang kanyang inang bihasang mandaragat at malakas ang katawan mula sa bangka. Bukod pa ron, gumawa ng nakakagulat na pahayag si Aylesworth sa isang panayam sa Fox News, kung saan sinabi niyang may kasaysayan ng karahasan sa tahanan ang mga hooker. Dagdag pa niya, at ito ay sa isang panayam sa Fox News, na di umani tinakot noon ni Brian Hooker na sakalin si Lynette at itapon siya sa dagat. Si P, ang nangyayaring ito ay nagpapaniwala sa akin na may mas malalim pang kwento. Sabi niya sa panayam. Hindi pa siya tapos. Inaangkin niya ng insidenteng di umano'y pananakot ni Brian kay Lynette na sasakalin siya at itatapon sa dagat ay nangyari 2 taon na ang nakalipas. Sasabihin ko sa iyo sa aking pagsasaliksik sa background, hindi ako nakakita ng anumang pag-aresto o kaso na may kaugnayang kina Brian at Lynette Hooker. Mga paratang lang ito na inilalangtad ng anak ni Lynette sa publiko. Sinabi ni Aylesworth ng anak na tinawagan siya ni Brian noong linggo matapos mawala ang kanyang ina upang ibalita ito. At sinabi niya na si Brian ay parang walang emosyon at kalmado nang tawagan siya. Nang tanungin kung hinihinala niyang may nangyaring hindi aksidente sa kasong ito, sinabi ni Aylesworth sa Fox News, medyo oo sa ngayon. Sabi ni Aylesworth, kilala niya si Brian mula pagkabata. Pinakasalan nito ang kanyang nanay noong siya'y 4 na taon at agad niyang pinalitan ng tatay ko. Sinabi pa niya sa Fox News na si Brian ang gumagawa ng mga patakaran sa bahay at inilarawan siyang may galip na hindi pa niya napoproseso. At inakusahan din niya ito na sinakalang isa sa mga anak niyang babae noon. Muli, ito ay isang paratang na hindi pa kinukumpirma ng pulisya o mga investigador. Kaya makikita mo, based sa mga paratang na yon, napakalalakas at mabibigat na salita at akusasyon laban kay Brian Hooker na mismong sariling anak-anakan niya ang nagsasabi. Nanawagan si Aylesworth ng buong investigasyon tungkol sa nangyari sa kanyang ina. Naglabas na rin ng pahayag si Brian na tatalakayin natin mamaya. Sabi ng anak-anakan, tinawagan siya ni Brian para sabihing may nahanap ang autoridad na flotation device na sinabi niyang inihagis niya sa kanyang ina matapos mahulog ito sa tubig. Ayon sa NBC News, ang leader ng lokal na fire and rescue na naghahanap kay Lynette mula Sabado ng gabi ay tinatawag na niya ngayong recovery operation ang sitwasyong ito. Sinabi ng US State Department sa NBC, nakikipagtulungan sila sa mga autoridad ng Bahamas upang magbigay ng tulong sa kasong ito. Ngayon, natuntun din ng CBS News si Brian Hooker sa Bahamas. Isang video ang lumabas online kung saan makikitang nakatayo si Brian sa isang paradahan at hindi sinagot ang tanong ng mga reporter tungkol sa kanyang padig ng kwento. Ngunit nag-post siya ng pahayag sa Facebook na nagsasabing, at inulit ko, labis akong nagdadalamhati sa nangyaring aksidente sa bangka kamakailan sa hindi inaasahang alon at malalakas na hangin na naging dahilan upang mahulog ang mahal kong si Lynette mula sa aming maliit na bangka malapit sa Elbow Key sa Bahamas. Sa kabila ng pagsubok naming abutin siya, lalo kaming pinaglayo ng hangin at agos. Patuloy namin siyang hinahanap at yun lang ang aking iniintindi. Lubos ang pasasalamat ng aming pamilya sa tulong ng mga mamamayan ng Bahamas, lalo na sa Hopetown Volunteer Fire and Rescue Team, Royal Bahamas Police Force, Royal Bahamas Defense Force at US Coast Guard na walang sawang nagsusumikap upang maibalik sa amin si Lynette. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na nagdarasal at nag-iisip para kay Lynette at sa inyong suporta sa aming pamilya sa mahirap na panahong ito. Wakas ng pahayag. Nag-message ako kay Brian Hooker para tanungin kung may sagot siya sa mga paratang ng kanyang anak-anakan
sa mga bagong panayam. Nakipag-ugnayan kami kay Carly Aylesworth, ang anak-anakan, at inanyayaan siyang lumahok para pag-usapan ang kaso. Bukas pa rin ang paanyaya. Samahan niyo kami ngayon para talakayin ang kasong ito kasama si Michael Winkleman, isang abogadong pandagat. Lagi kaming natutuwa kapag kasama ka sa Law and Crime sa pagsubaybay ng mga kasong galing Caribbean. Kwento ni Brian Hooker. Nasa isang maliit na bangka sila at nasa hindi kanais-nais na mga kondisyon. Sabi niya, nahulog si Lynette kasama ang mga susi at kinailangan niyang sagwanin pabalik sa dalampasigan. Gaano ka posible, batay sa alam mo tungkol sa DAG at sa mga kasong inahawakan mo? Ibig kong sabihin, gaano ka posible ang kwento niyang iyon sa puntong ito? Hindi masyado. Gusto ko siyang bigyan ng benepisyo ng pagdududa dahil ayoko magbintang ng walang due process. Sa tingin ko, maraming butas ang kwento niya. Ibig ko sabihin talaga, dalawa lang yan, Chris. Isa itong malagim na aksidente o isang malagim na krimen. Hindi naman milyong teorya ang pwedeng isipin kung aalisin natin ang posibilidad ng krimen at aksidente lang talaga ito. Bihasa sa dagat ang mga ito at alam ang kalagayan ng dagat. Bakit ka pa sasakay sa maliit na bangka papuntang Pampang? Maaring dahil masama ang lagay ng dagat. Kung bihasa kang mandaragat, hindi mo ilalagay ang sarili mo sa ganong sitwasyon. Maliban na lang kung biglang dumating ang di inaasahang bagyo. Pero, based sa aking pagsasaliksik, may kilalang cold front na dumarating, kadalasan may kasamang lamig. Malalakas na bagyo talaga ang naunang dumaan, kaya may mga butas talaga sa kwento, Chris. Dahil iniisip ko yung mga kondisyon, 18 hanggang 20 knot na hangin na para sa mga hindi nagbabangka, parang 20 hanggang 25 milya kada oras ang bugso ng hangin. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo yung YouTube nila, marami silang nilalabas at makikita mo na alam talaga nila ang ginagawa nila. Ibig kong sabihin, nakagawa na sila ng mga seryosong biyahe. Nakakagulat ba talagang may gagamit ng dinghy sa ganung kondisyon? Oo, tama. Talagang nakakagulat. Maliban na lang kung iniiwasan nilang bagyo, maiintindihan ko na baka sinusubukan nilang makarating sa lupa. Kaya siguro nila ginawa yon. Kung ganon, isipin mo mas maaga sana silang umalis. Oo, at kung aalis ka ng 7:30 ng gabi, madilim na. Alam mo, may bahagi nito. Hindi ito mukhang bagay na basta papayagan ng mga taong sanay mag-ingat at mukhang ganon naman sila. Kasabay nito, ano ang tsansa na mahanap pa natin ang katawan ni Lynette Hooker? Sabi ng lokal na autoridad, recovery mission na ito. Ilang araw na rin ang nakalipas. Sabi ni Brian, nahulog siya mula sa bangka noong gabi. Ano ba kadalasan ang nangyayari sa ganitong bahagi ng imbestigasyon? Batay sa estadistika, kung di ka makita sa unang 24 na oras, maliit na ang tsansang mabuhay. Marami pa akong nakikitang butas sa kwento ni Brian tungkol sa pagkahulog niya sa tubig mula sa bangka at hindi niya siya maabutan. Alam ko na kung ang asawa ko nga sa tubig, dapat lang na may mga life jacket sa bangka. Ibig ko sabihin, gagawin kong lahat na makakaya ko at malamang ay tatalon din ako sa tubig para iligtas ang asawa ko. Kaya para sa akin, mas lalo pang maraming butas ang kwento niya. Hanggang ngayon, kung ikaw ang autoridad sa Bahamas na nag-iimbestiga, wala ka pa ring bangkay. Lahat ay naganap sa gitna ng gabi. Wala siyang susi ng bangka. Sabi niya, nagsagwan siya pabalik sa dalampasigan papuntang Mars Harbor. Paano mo sisimulan ng investigasyon para malaman kung totoo ang kwento niya? Kaya ang ibig ko sabihin, yan ang basic na investigasyon ng krimen. Siyempre, palagi ako nasa civil side. Kapag may nasaktan, akong kumakatawan sa kanila sa mga civil na kaso. Sa huli, hindi naman ganun kahirap ang investigasyon. Halos pareho lang ang gagawin ko at ng mga otoridad sa krimen. Pero limitado lang ang datos na makukuha mo. Ang mahalaga rito ay ang kwento ni Brian at kung naniniwala sila dito. Alam mo, kung nagkaroon sila ng pagkakataong suriin ang antas ng alak sa dugo niya para malaman kung lasing siya, pero bakit nga ba talaga sila pupunta ron? Iiwas ba sa masamang panahon o pupunta sa bar? Ibig ko sabihin, tubong Miami ako at madalas na ako nakapunta sa Bahamas, sa Caribbean, kung saan maraming masayang bar, pasensya na sa lupa sa Bahamas. Sabi ng mga anak na babae, mahilig silang uminom at may pagkamagulo ang relasyon nila. Siyempre, gusto mo rin makausap ang anak na babae. Alam kong kasama ng FBI, kaya sigurado akong may datos silang susuriin kasama ang Royal Bahamian Authorities. Ang tanong, sapat ba ito para kasuhan si Brian ng krimen? O masasabi ng iba na aksidente lang ito matapos suriin ang lahat ng datos? At ang anak sa unang asawa, ibig kong sabihin,
Talagang todo-todo siya sa mga panayam na ito pagdating sa mga paratang na kanyang binibitawan. Ibig kong sabihin, sinabi niya na hindi perpekto ang relasyon nila gaya na ipinapakita sa social media at ayon sa kanya ay may kasaysayan ito ng karahasan sa tahanan. Nagparatang siya tungkol sa pag-inom at gulo ng relasyon. Gaano kalaki ang epekto nito? Kung kilala mo ang mga autoridad sa Bahamas, paano nila hinahawakan ito? Sa panayam niya sa Fox News, sinabi niyang tumawag siya sa kanila pero hindi niya talaga sila makontak. Mukhang may abogado na rin siya. Gaano kalaking epekto nito sa pag-alam kung paano nahulog si Lynette Hooker mula sa bangka nun? Malaki ang epekto niyan sa pagkakaalala ko si Carl Leon at malino na hayagan siyang nagsasalaysay ng matinding kwento tungkol sa magulong relasyon at mga taong mahilig uminom. At tiyak na mga salik yon na titingnan at bibigyan ng malaking halaga ng sinumang nag-iimbestigang autoridad para lang mabuo talaga ang mga piraso ng palaisipan. At mukhang, alam mo, ang isa pang bahagi nito, sinabi rin niya na parang monotono at kalmado si Brian nang tawagan siya para ibalita ang nangyari. Sa isang banda, hindi ko rin alam paano tutugon kung ako ang tatawag sa ganong sitwasyon. Kasabay nito, isang tao ang nagsagwa ng napakalayo pabalik sa Pampang dahil wala siyang susi ng makina nang mahulog si babae sa dagat. At naglabas siya ng pahayag sa Facebook. Parang mas kaswal ang Facebook sa paglalabas ng pahayag kaysa dumaan sa law firm. Pero para sa akin, parang abogado ang sumulat nito. Di ko alam background niya, pero nagpasalamat siya sa bawat departamente at sinabing nagpapasalamat ang pamilya ko. Para sa akin, professional ang pagkakasulat. Hindi ko sinasabing masama, pero ano ang tumatak sa'yo sa sinabi niya? Sang-ayon ako, Chris. Nabasa ko ang pahayag. Maikli at diretsyo. Walang gaanong emosyon. Kung gusto mong bigyan siya ng benepisyo ng pagdududa, baka nasa estado siya ng pagkabigla at maaring may ibang nagsulat nito para sa kanya. Parang sobrang generic, parang typical na sagot ng ChatGPT sa ganyang sitwasyon. Malamig at monotono siya nagkwento, kaya kung pagbibigyan ng benepisyo ng pagdududa, siguro nga nasa estado siya ng pagkabigla. Base sa karanasan ko, madalas ako kasama ng mga pamilyang nagluluksa o dumaan sa trahedya at hindi ganyan ang karaniwang reaksyon na nakikita ko. Karaniwan kong nakikita ang reaksyon ay matinding dalamhati, pagka-overwhelm, kalungkutan at pagluha. Kung wala yun, nakakaduda ba? Oo. Pero, klaruin ko, naniniwala akong dapat bigyan si Brian ng due process. Alamin natin ang totoo. Opinyon lang natin ito. Naniniwala akong maraming red flags na nagpapakitang may problema rito. May isip ko lang, ibig kong sabihin, iniisip ko lang kung ano kayang naramdaman niya kung totoo ang kwento niya. Ibig kong sabihin, maisip mo yung babaeng tinatawag mong pag-ibig ng buhay mo na nahulog sa dagat at sinusubukan mong abutin siya pero hindi mo magawa dahil tinatangay ka ng agus palayo at kailangan mo pang magsagwan papunta sa Pampang. Nakakatakot at sobrang lungkot kung yun nga ang nangyari. Sa totoo lang, malungkot pa rin kahit ano ang dahilan. Kung ikaw ang abogado niya at nasa ibang bansa siya, anong payong ibibigay mo sa ganitong sitwasyon? Hindi na lang ito simpleng kaso ng pagkahulog ng asawa mo sa dagat mula sa barko dahil may stepdaughter ka na nagsasampa ng seryosong paratang, lalong nagpapainit sa investigasyon. Ano kadalasan ang payo mong binibigay sa isang tao sa kanyang sitwasyon? Well, medyo mahirap na tanong yan para sa akin, Chris, dahil nasa civil side ako. Kaya kadalasan, ako ang nagpo-prosecute ng kaso, ako ang nagtutulak ng kaso. Kaya sa mga criminal defense attorney, iba talaga ang paraan nila ng pag-aanalisa. Ayaw nilang makasuhan ng kliyente nila. Inamin daw ni Brian na siyang gumawa, pero hindi niya pwedeng basta isiwalat yon. Kung aksidente nga ang nangyari at siya ang kliyente ko. Gusto kong ilabas siya sa telebisyon para ikwento niya kung ano talaga ang nangyari. Kasi sa panahon na yon, alam mo yon, ang bilis magbago ng kwento. Kaya kung sinusubukan mong, hindi naman kontrolin ang kwento, pero kung gusto mong mailabas ang katotohanan, ilabas mo ang katotohanan, umupo siya kasama mo. Usapin mo si Chris at sabihin, tingnan mo, ito ang nangyari at ang dahilan nito. Nagulat ako nung una, siya ang mahal ko. Sana pumasok agad ako, pero ilabas mo na lang. Para sa akin, kapag ginagawa mo yon, kaysa maglabas ng malamig at parang matitigas na pahayag, mas marami pang red flags. Totoo nga, at kinontak din namin siya. Inasahan ko na ginawa niyo yun. Malugod namin siyang tatanggapin dito at gusto naming marinig ang panig niya. Kahit alam naming mahirap ang pinagdadaanan niya sa mga inaakusa niyang nangyari. Sa tingin mo ba, batay sa ginagawa ng mga autoridad sa Bahamas, sa ilang ganitong kaso, at alam kong nasa civil side ka, malaya ba siyang umalis sa puntong ito? Ibig sabihin, hindi pa siya kinasuhan. Pero habang nagpapatuloy pa ang paghahanap ng mga autoridad sa Bahamas,
Pwede ba siyang bumalik sa Estados Unidos kung gusto niya? Kaya ang nakita ko mismo ay wala pang mga kasong isinampa. Madalas sabihin ng mga otoridad ng Bahamas na ayaw nilang umalis ka ng isla. Pero sa practical at legal na usapan, pwede naman siyang umalis. Pwede nilang pigilan siyang sumakay ng eroplano o bangka kung gusto nila. Pero dahil sa katotohanan hindi pa siya nasasampahan ng kaso, naminiwala akong malaya siyang umalis ng bansa. At mapapaisip ka, ibig kong sabihin kung meron nga siyang abogado o may nagpapayo sa kanya na kung aalis siya sa puntong ito, anong klaseng mensahe kaya ang ipapadala nun? Kahit na siya ay ganap na inosente at isa lang itong napakasamang aksidente. Paano ba ang mga Bahamian sa ganitong uri ng paghahanap at ilang ganitong kaso? Malinaw na malaking destinasyon ito ng turista. Marami mga nagbo-boat, alam mo yon, hindi lang yung mga tulad ng hookers. Pero dati ako nakatira sa South Florida. Alam mo yon, madali lang talagang maglayag ng bangka papunta halimbawa sa West End ng Bahamas. Paano ang mga Bahamian pagdating sa mga kasong ganito? Sa tingin ko, magagaling sila based sa karanasan ko at madalas ko silang nakatrabaho. Napakamasigasig nila at gusto malaman ang punot dulo ng sitwasyon. Kadalasan din silang nakikipagtulungan sa FBI. Magaling talaga ang Royal Bahamas Maritime Agency sa trabaho nila, lalo na sa pag-iimbestiga ng aksidente. Minsan, iniisip ng iba na kakutsaba sila ng mga cruise line. Malinaw naman, hindi ito kaso ng cruise ship, pero dahil malaki ang oras, pagsisikap at pera na inilalagay ng industriya ng cruise sa reyon. Pero hindi ko masasabi na totoo yun. Kaya para sa akin, mahusay talaga sila. Namimiwala akong malalaman nila ang totoong nangyari. Kaunti lang ang datos nila pero tingnan natin kung ano matutuklasan nila. Pagdating sa US State Department at FBI, alam kong ang State Department ang naglabas ng pahayag na nakikipagtulungan sila sa mga autoridad. Malinaw na kaso ito sa Bahamas. Tama ka, magaling sila at marami ng karanasan sa ganitong kaso. Pero ano ba talagang tulong ng State Department o FBI kapag sinabi nilang tumutulong sila? Oo, nangyari ito sa Bahamas kaya saklaw ito ng batas doon. Pero dahil Amerikano ang sangkot, may jurisdiction din ng FBI at pwede silang makialam kung gusto nila. Malinaw na marami talagang ginagawang FBI kaya hindi naging prioridad ang pagkawala ni Lynette. Kaya sa tingin ko, sa pananaw ng FBI, kung may sapat na resources na inilaan dito, aasa talaga sila doon. Madalas sa mga sitwasyon ng nawawalang tao, agad na kumikilos ang Coast Guard. Magtatakda sila ng grid area. Isasagawa nila ang buong paghahanap at investigasyon. O gaya dito, tinatawag nilang recovery mission. Hindi ko alam kung gaano kalawak ang effort ng Coast Guard pero mahusay sila sa paghahanap ng katawan. Umaasa akong kasali rin sila sa rescue operations. Oo, maisip mo rin yun na yun. Alam mo, kadalasan sa ganitong kaso, hindi natatagpuan ng mga katawan. Kamakailan, may ganun tayong kaso sa Barcelona. Kasama ang Amerikanong estudyante sa kolehiyo na namatay at natagpuan ng katawan sa dalampasigan. Naalala ko si Subisha Konanki, Amerikanong estudyante sa kolehiyo sa Dominican Republic, na hindi na napadpad sa dalampasigan ng kanyang katawan matapos ang insidente noong spring break. Sa mga ganitong kaso, ano ang napapahirap kapag tinitingnan mo ang daluyan ng tubig at ang lugar sa paligid kung saan sinasabi ni Brian na nangyari ang lahat ng ito? Bakit nga ba napakahirap talagang mangyari ang isang recovery? Parang naghahanap ka ng karayom sa dayami, may hangin, agos ng dagat, at di tiyak kung lulubog agad ang katawan o hindi. Kaya napakaraming bagay na dapat isaalang-alang, pero ang pinakamalaking bahagi nito ay napakalawak ng lugar na kailangang hanapin. At bawat minutong lumilipas ay lalo pang lumalawak ang lugar na iyon. Kahit magaling ang Coast Guard, mahirap pa rin ang laban nila sa paghahanap ng karayom sa dayami na iyon. Mahirap din ito para sa'yo, lalo na para kay Carly, ang stepdaughter. At nabanggit niyang may abogado siya sa panayam sa Fox News. Ano kaya ang magiging papel ng isang abogado para sa kanya sa puntong ito? Malinaw na ito ang kanyang tunay na ina, pati na rin ang kanyang stepdad na matagal ng bahagi ng kanyang buhay. Alam ko hindi maganda relasyon nila, pero anong papel ng abogado para sa kanya sa ganitong sitwasyon habang naghahanap pa? Sa palagay ko, kung kumuha siya ng abogado, magagawa nitong makialam sa investigasyon. Sa totoo lang, wala rin naman siyang gaanong magagawa na iba sa kayang gawin ni Carly tulad ng pagtawag sa mga autoridad. Sa Teroya, kung gusto niya magsampa ng kaso, isang civil case, maaari siyang magkaroon ng kapangyarihan na maglabas ng supina para makakuha ng mas maraming impormasyon. Maaari na ipa-depose siya para makapagtanong pa ng mas maraming tanong. Kaya maraming magagawa ang isang abogado. Pero marahil ay medyo maaga pa para doon. Oo, malaki ang may tutulong ng civil na abogado sa investigasyon. Hindi ito agad mangyayari kundi sa mas matagal na panahon. Halimbawa, kung matapos ang 6 na buwan ay mas marami pa ring tanong kaysa sagot,
pwede na siyang magsampa ng kaso. Tiyak na maaari siyang kumuha ng abogado para magsagawa ng sariling deposisyon, na karaniwang isang tanungan at sagutan para makakuha ng karagdagang impormasyon, pati na rin ang pagkuha ng anumang uri ng record at tingnan kung may kinuha ba siyang life insurance policy para sa kanyang asawa. Mayroon bang anumang uri ng bayad sa life insurance na ginawa? Kaya tiyak na maaring magsaliksik pa ng mas malalim ang isang civil attorney sa investigasyon. Oo, magandang punto mo tungkol sa pera. Hindi natin alam, preterado na sila. Madala silang maglakbay at may sailboat sila. Gaano katagal ang ganitong paghahanap? Alam kong nasa recovery na tayo. Sabado ng gabi raw nangyari ito. At ngayon ay Miyerkules na tayo nag-uusap. Magugulat ako kung magpatuloy pa ito. Sa karanasan ko, may 24-48 oras na window. Pero minsan umaabot ng 72 oras. Ngayong malayo na ang agwat ng oras, sigurado akong humuhupa na ito. Marami pa ring tanong. Michael Winkelmann, abogadong pandagat. Salamat sa iyong kaalaman at pagsama sa Law and Crime. Salamat Chris, natutuwa akong makita ka. Iyan na po ang pagtatapos ng On The Case mula sa Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart, kita-kita tayo sa susunod.